bata, ngayon papupurihan at pasasalamanan natin ang ating Panginoon. Handa na ba kayo? Katulad ng lagi naming sinasabi, dapat iyon ay nagawa niyo na. Ngayon, kung handa na tayo, tara na at magsama-samang magpuri sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan kayo po ang King of Kings, Alpha Omega, Redeemer Friends. Kayo po ang nagpapagaling po sa may mga sakit. Kayo po ang pinakadakila at papupurihan na po namin. At patawarin niyo po kami sa mga ginagawa po namin kasalanan. Sa mga naisip ko at sa tapo namin di maganda, patawarin niyo po kami. At maraming salamat po dahil po pinoprotektahan niyo po kami at ginagabayan sa pang-araw-araw po namin buhay. Maraming salamat po dahil po makakapag-junior worship na naman po ulit kami at makakapagpuri at samba po kami sa inyo. At lang po namin na sana po gabayin niyo po kami sa buong araw. Lang din po namin na sana po wala pong mangyaring masama sa amin at protektahan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. James 5:8 YouTube, be patient because the Lord is coming near. James 5. Isang magandang araw sa ating lahat. Kahit sa pandemya nito, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsamba at pag-awit sa ating Panginoong Hesus. Bumuhos ang ulan, umagos at halos nalunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang hubay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit,
taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ang sabi po sa Awit chapter 9 verse 1, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Aking ipakikilala ang lahat ng iyong kagilagilalas na mga gawa. Kaya wag po tayong mahiya na umawit sa Panginoon gamit ang ating mga boses. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, wagas na pagsinta iyong dinggin, wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Panginoon, maraming salamat po sa oportunidad na makaawit sa iyo. Patuloy po kami magpapasalamat ng buong puso sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalm chapter 86 verse 15. For you, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Psalm chapter 86 verse 15.
Magandang umaga mga bata. Sa umagang ito ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa patience. At isang tao na naman sa Biblia ang tuturuan tayo kung paano tayo magpasensya. Ang pangalan niya ay si Joshua. Yan. Si Joshua, hindi si Joshua Garcia na kasama dun sa video ng paubaya. Ito ay patience na pinakita ni Joshua kapanahunan ni Moses. Ating pakinggan at panuorin. Ang mensahe natin sa umagang ito ay pinamagatang sinakop ang Jericho. Ito ay makikita sa Joshua 6:1-27. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel, walang nakalalabas at walang nakakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma." Si Josue, kaya kanyang inilibot na minsan sa lungsod ang kaba ng Panginoon, sila'y pumasok sa kampo at nagpalipas ng gabi doon. Kinaumagahan, si Josue ay bumangon ng maaga at binuhat ng mga pari ang kaba ng Panginoon. Ang 7 pari na may dalang 7 tambuli na mga sungay ng tupa ay lumakad na pasulong sa unahan ng kaba ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang tambuli. Ang lalaking may sandata ay nasa unahan sa kanila at ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kaba ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang mga tambuli. Sa ikalawang araw ay minsan silang lumakad sa palibot ng lungsod at bumalik sila sa kampo. Gayon ang kanilang ginawa sa loob ng 6 na araw. At nangyari nga, nang ika-7 araw nang mag-uumaga na, sila'y maagang bumangon at 7 ulit silang lumakad sa palibot ng lungsod sa gayunding paraan. Nang araw lamang na iyon, sila'y lumakad ng 7 ulit sa palibot ng lungsod. Sa ika-7 ulit, nang hipa ng mga pari ang tambuli at sinabi ni Jose sa bayan, "Sumigaw kayo sapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang lungsod." Ang lungsod pati lahat ng naroon ay itatalaga sa Panginoon sa pagkawasak. Tanging si Rahab ang naupahang babae, siya ang lahat na kasama niya sa bahay ang mananatiling buhay, sapagkat sila'y ikinubli ang mga sugo na ating isinugo. Ngunit kayo, layuan ninyo ang itinalagang bagay. Baka kapag naitalaga na sa inyo ay kumuha kayo ng anumang sa itinalagang bagay, kayo'y susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkakaroon ng kaguluhan. Ngunit lahat ng pilak ginto, mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Mga ito ay ipapasok sa kabang yaman ng Panginoon. Kaya't sumigaw ang bayan at hinipan ang mga tambuli. Nang narinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. Ang pader ay gumuho, kaya't ang bayan ay lumusog sa lungsod. Ang bawat lalaki ay tuloy-tuloy na pumasok sa kanilang sinakop at sinakop nila ang lungsod. At sinabi ni Josue sa 2 lalaking naniktik sa lupain, "Pumasok kayo sa bahay ng upahang babae at ilabas niyo roon ang babae at ang lahat ng kanyang ari-arian, gaya ng inyong ipinangako sa kanya." Kaya't ang mga binatang espiya ay pumasok at nilabas si Rahab, ang kanyang ama, ina, mga kapatid at lahat ng kanyang mga ari-arian. Ang lahat niyang kamag-anak ay kanila ring inilabas at sila ay inilagay sa labas ng kampo ng Israel. At kanilang sinunog ng apoy ang lungsod at ang lahat ng naroroon. Tanging ang pilak at ginto, mga sisidlang tanso at bakal ang kanilang ipinasok sa kabangyaman ng bahay ng Panginoon. Ngunit si Rahab na upahang babae, ang sambahayan ng kanyang ama at ang lahat ng niyang ari-arian ay iniligtas ni Josue.
Siya ay naninirahan kasama ng Israel hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ipinadala ni Josue upang maniktik sa Jericho. Kaya't ang Panginoon ay naging kasama ni Josue at ang kanyang kabantugan ay lumaganap sa buong lupain. Ayan mga bata, nakita natin kung paano naging mapagpasensya si Joshua. Mapagpasensya siya na kanyang sinunod ang lahat ng inutos ng ating Panginoon. Biro nyo, hindi ba kung talagang makikipagyera siya, ang ibang tao ay gagawin na agad yun. Pagdating doon, makikipagyera na siya agad. Pero hindi yun ang ginawa niya. Ang ginawa niya ay sinunod niya ang utos ng Panginoon at ginawa niya ang lahat ng mga pinagawa ng Panginoon mula ika-isang araw hanggang sa ika-7. At lahat ng pinagbili ng Panginoon ay pasensyoso niyang sinunod, kaya siya naman ay nanalo sa kanyang digmaan mula sa mga taga-Jericho. Sana tayo ay ganun din sa pandemyang ito na nararanasan natin. Tunay na tayo ay minsan naiinip na dahil napakatagal na, 1 taong mahigit na o magiging 1 taon at kalahati na. Pero dapat tayong manangan sa kabutihan ng ating Panginoon na darating din ang panahon at matatapos ang pandemyang ito at kayong mga kabataan ay maari na muling lumabas. Alam ko, naiinip na kayo, pero magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan ni iiwan man. At sabi nga niya sa James 5:8, you must be patient. Keep hopes high, for the day of the Lord is coming near. Yan, mayroong hinahanda ang Panginoon sa atin na mas magandang bagay, kaya tayo ay maging mapagpasensya. Alam ko minsan naiinip na tayo, pero manangan tayo sa Panginoon na Kanya tayong hindi pababayaan. Tayo'y manalangin. Panginoon, tunay po na alam namin na kamukha ni Joshua, mahirap din pong maging mapagpasensya. Pero sa tulong mo, sa guidance mo, sa pagmamahal mo, mananangan po kami na mayroon kang magandang plano para sa amin, para sa mga kabataang ito, na darating din ang Panginoon at matatapos ang kanilang paghihirap. Lord, tunay po na bigyan mo kami ng patience na hintayin ang iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay samot dalangin ko sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Yan, sana sa susunod na linggo, samahan niyo uli kami. Tayo uli ay mag-aral ng isang mga bagay na patungkol sa kalooban ng Panginoon. Tunay na salamat at alam ko na sasamahan niyo uli kami. Maging maligaya tayo sa piling na ating Panginoon. Bye-bye!
Let's pray. Lord Jesus, Heavenly Father, pinapupurihan ka po namin at pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagbigay po sa amin ng panahon po ngayon at oras para makapag-worship po sa inyo. At maraming salamat din po dahil po wala po kami mga symptoms of coronavirus ngayon. Lord Jesus, sana po ma-share po namin sa iba ang inyong mga words at sana po maisabuhay po namin ito sa aming buhay. This all we pray in the most powerful name of Jesus. Thy will be done. Amen. Hi mga bata! Naway nag-enjoy kayo ngayong araw. See you next Sunday! God bless you more! Stay safe!